Kinausap ko talaga siya ng kabilang dalawa para at least mas maintindihan niya po. Hindi napigilan ni Pugong Biyahero ang maluha sa pag-uusap nila ni Ninita sa kadahilanan sa pag-uwi nito sa Davao at buo na ang desisyon na to na hindi na ito babalik. Sobrang nalungkot si Pugong Biyahero sa naging desisyon ni Ninita. Nakakalungkot ang pag-uusap ni Sir Paul Pugong Biyahero at Ninita dahil tuluyan na ngang uuwi si Ninita sa Davao at posibleng hindi na ito babalik sa Laguna. Kinausap nga siya ni Pugong Biyahero ng masinsinan at tinanong ang totoong dahilan ng kanyang pag-uwi at hindi na pagbalik. Balikan natin ang unang pagdating ni Ninita sa Laguna at unang pagtanggap ni Tito Herns TV at Teacher Nida dito. Malaki nga ang pinagbago ni Ninita bago ito bumalik ng Davao. Sa school, di ba? Ito yung unang araw nila dito at pinuntahan ko sila Maylin. O, kamusta naman ang unang araw ninyo dito? Ayan laging nakatawa. Si Maylin, hindi ko nakita na nakasimangot yan. Laging nakatawa yan. Yan. Naintindihan mo ba yun, sinabi ko? Opo. Yun, Si, naintindihan kaya ako? Saban. Saban yung laging nakatawa siya. Ikaw din, nakatawa rin naman, di ba? Ayan yun si Ninita. Ang ganda talagang babae ni Ninita, no? Wow. Si Maylin. Wow. Ay, kamusta yung pagkain? Okay naman sa inyo yung pagkain dito? Okay. Patulad yung, baka nami-miss ninyo yung pagkain doon sa inyo doon. Bibili tayo, katulad nung, halimbawa ano yung kinakain nyo? Kamuti. Kamote. Opo. Gusto mo bibili ako ng kamote? Kamote at saka ano pa? Kamote pa at saka ano pa? Kamuti at saka balanghoy. Yun. Ay, balenghoy. Yung kamuting kahoy din. Opo, pinta. Yun, sige, pagkano bibili tayo? Sasama ko kayo doon sa, pagkano sasama natin si ma'am at bibili tayo doon sa palengke. Makikita mo lahat doon yung pagkain na, May apple. Mangga. mangga, apple. Mangga. Di bibili kita ng apple. Gusto mo ba ng apple? Opo. Sige, bibili ko kayo sa pagbalik ko dito, bibili ko kayo, ha? Bibili ko kayo ng apple. Paborito pala ito yung apple. Yun yung unang araw ni na Maylin, masaya sila. Huwag kayong malulungkot dahil yun yung ninyo, yung pag-alis ninyo sa Davao. Maganda yun dahil tama yun na okay lang yun na mahiwalay kayo sa kina mama. Ang tawag mo, mama? Opo, mama. Oo, may papa. At least, darating ang araw, pag natapos ninyo yung pag-aaral ninyo, yun ang pinaka-importante, makatapos kayo ng pag-aaral. Napamahal na nga rin si Tito Herns TV kay Ninita dahil siya naging tatay-tatayan nito sa iisang bahay simula nang dumating si Ninita sa Laguna. Maging gano'n na din si Maylin at Russell. Kaya hindi rin maaalis ang lungkot sa kanya dahil napamahal na ito kay Ninita at ngayon ay uuwi na siya ng Davao. At higit sa lahat si Teacher Nida na naggabay sa kanya sa kanyang pag-aaral sa lahat ng bagay at naging pangalawang magulang niya noong siya ay nasa Laguna. Hindi nga maalis sa kanya ang lungkot dahil napamahal na sa kanya si Ninita. Dito, syempre masakit po yun sa amin dahil yung pag-alis niya din dito, hindi din po basta madali kasi syempre napamahal na po yan sa family namin at itinuring ko na rin po yan talagang anak, no? Dahil tayo na scholar, so pupunta po sila dito para dito na sila mag-start at kasabay nga po sila ni Paul bukas pag-alis at regarding Ninita po na desisyon,
ay hindi po talaga mabali natin ang desisyon ni Nita. Doon po sa mga nagko-comment or nagtatanong, no, si Ninita po ay i-respect po natin kung ano yung desisyon niya, no, kasi nga yung ating psychologist din, no, na nasa US po ay palagi siyang kino-convince pa rin siya na kung pwede babalik siya. So kasi nga po dapat ma-treat siya doon po sa mga late na hindi po alam kung ano yung sitwasyon ni Ninita, na ang alam po natin ay yung mga comment po natin, or wag natin po siyang i-judge or ano. So si Ninita po ay nung una kong sinabi sa inyo, siya po ay mayroong disability, no? Late po siya. Kaya so yung isip po ni Ninita as doon sa age niya na 16 years old ay parang nasa 10 years ang gap, no? Kaya late ang kanyang development. So, kaya kahit anong porsige po namin at ayan, mapapanood din nyo po, mayroon po akong kuha, nagpaalam ako kay ma'am na para marinig din ninyo po din yung side din po ng ating psychologist, yung mga advice po kay Ninita, at ganun din po yung sagot ni Ninita. At siguro kinausap din po siya ni Paul. Sa pag-uusap nga ni Pugong Biyahero at ni Nita, napagdesisyonan ni Pugong Biyahero na ipagpapatuloy niya pa rin ang pagbibigay ng allowance para kay Ninita kahit nasa Davao na ito. Ganyang kabait si Pugong Biyahero sa kanyang mga scholar, especially kay Ninita, Maylin at sa iba pa. Pagkain niya, syempre kami po na naging guardian niya at na ate, ni tatay, nalulungkot din talaga kami kasi ito pong batang ito ay naging party na ng aming pamilya. Lahat ng okasyon, Mapamindoro man, Kalatagan, basta makakapunta po at wala silang pasok, yan pong mga yan ay kasama, wala pong naiiwan dyan kasi tinuring na po namin silang, turing ko sa kanila mga anak, turing ng aking nanay sa kanyang apo, ni Ate Nida ay kanyang mga nanay at tatay. So sila po ay talagang pamilya namin. No? Kung ano po yung trato namin sa lahat ng membro pamangkin man, kapatid, ganun din po yung trato namin dito sa mga batang ito. Okay, at lalo na po si Ninita dahil siya nga po yung kailangan talaga ng atensyon. Okay, pagdating naman po niya dun sa Davao, ako naman, ay hindi naman, alangan naman pong pabayaan namin ito. No, tutulong pa rin po ako, no, kasi sa amin to nanggaling kumbaga kami ang parang naging ganyan yung bata, na-develop, unti-unting na-develop, although kulang pa talaga. Mahirap naman po na makita namin, like for example, nandun na siya sa Davao, walang kakainin yung bata, tapos hindi makapasok. So, susuportahan pa rin kita ni Nita, papadalan pa rin kita ng allowances mo, pagkain mo, ano. Sadyang napakabait nga ni Pugong Biyahero, kaya lagi siyang pinagpapala sa kanyang lahat na gagawin at mga plano. Nag-iisa nga lamang ang isang Pugong Biyahero at makikilala mo yun sa kanyang busilak na puso. Ikaw ka dudes, Kapugong Biyahero, anong masasabi mo sa tagpong ito? Ikomento lang sa baba. Muli po, ito si Marites Dudes TV. Yan po muna ang update natin sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!